So mga kumartes, pasensya na, hindi na talaga ako masyado makapag mini vlog ngayon. So sa rest day ko talaga napakadami kong ginagawa. So yung video natin ngayon, random lang to yung mga ginawa ko kanina. So talagang kapag ka rest day mga kumartes, ito yung ginagawa ko, nagbe-bake, naguhugas. Yung kahit wala naman akong pa-order pero nagbe-bake ako. Always thankful kay Lord, alam nyo ba kung bakit? Dahil kahit nagbe-bake ako nang wala namang order. As in talaga mga kumartes, nagugulat na lang ako, as in nasusold out talaga siya. Kagaya nito, wala naman sa plano. Ako nag-crave lang ng ensaymada. So yun natira, ayun, nabenta na. So sobrang na-amaze lang talaga ako sa ginagawa ni Lord sa buhay ko. So ganun pala talaga siguro kapag ka nagtitiwala ka sa kanya, no? Kaya ayun, kada benta ko, kapag ka nabibili talaga, napapa-thank you Lord talaga ako. At isa pa nga, thankful din ako sa asawa ko. Dahil bumibili yan talaga mga kumartes para makabenta ako. Tapos ang gagawin niya, ipatitikim niya dun sa mga magiinom, lalo na kapag ka Sabado, tapos sahudan pa. Ay, asahan nyo mga kumartes. Mayat maya na yung may na-order, minsan nauubusan pa. So alam din ni Lord kung kailan yung timing. Kapag kasi alam niya na kapag kami trabaho ako, ayaw niya ako mapagod. So yung 1 week na yun, wala akong masyadong pa-order. So ang ginagawa ko naman no, nag-i-stack ako ng mga cookies, crinkles. So yung ensaymada, hindi ako nag-i-stack. Kapag lang may order, tsaka ako gumagawa nun. So hindi siya kagaya ng mga chocolava, crinkles, at cookies. Yun kasi pwede kong i-stack sa freezer. Para kapag kami umorder, ibibake ko na lang siya. So ayun, bago magmahal na araw, marami akong pa-order ng crinkles. So mag-uuwian kasi mga kumartes, kaya ayun, nagpa-reserve na sila ng kanilang mga order. Sobrang thankful din ako sa mga katrabaho ko. Kahit hindi naman talaga masarap yung binebenta ko, na order pa din sila, charis. Patay gutom lang talaga sila kasi, charot. So thank you talaga sa mga na-order, lalo na yung mga suki ko na talaga. So this time, nag-iisip na naman ako ng bagong ibebenta natin. At naisip ko nga mga kumartes, bento cakes. So wag nyo lang asahan na talagang magaling ako mag-design. Minimal lang talaga yung magagawa nating design. So ayun naman, pre-order din, lalo na kapag ka may birthday, anniversary, o kaya cake na pang graduation. So ayun nga, is depende na lang din talaga sa schedule ko kung magagawa ko siya. Syempre gusto ko rin muna mag-testing, kaya gagawa ako sa mga pamangkin ko. So ngayon naman, nag-bake ako ng mini cookies. So yung kagabi nga na sold out, kaya nung gabing ding yun, nagawa ko ng stock. Kaya ang ginawa ko, binake ko siya ngayon, kahit wala namang order, ilalagay ko na lang siya sa ziplock. So ito namang ensaymada, nandito nga pala si Kuya Abet, kaya ayan, umorder ng 2 box. So 'di ba sa isang salang makakabuo tayo ng 3 box ng ensaymada. So yung isang box inilagay ko na lang sa ref. So hindi ko na siya pinag-alukan dito sa FB kasi alam ko naman nagagawa si Lord ng way para mabenta siya kahit hindi ko siya ipag-alukan. So ayun nga mga kumartes, nagulat na lang din talaga ako bago maghapon. Nabili na talaga siya. Eh alam niyo naman yung asawa ko, napakagaling mag-sales stock. So sabi nga niya wala naman daw siyang parte. Sabi ko nga wag na siya maghanap kasi hindi ko naman siya hinihinga ng pang tuition. Charot. So ayun, tulong na lang niya sa akin yun para hindi na kami problema. So ayun na lang talaga yung pinakatulong ng asawa ko sa akin, yung pagde-deliver, tapos ayun, siya yung nagsisell stock para makabenta. Kasi talaga bumibili pa yan ng 2 cookies pero binabayaran niya para mapatikim lang dun sa mga magiinom. So in fairness naman, kahit papano yung mga tumitikim, umu-order talaga sila. So ayan, ang ginawa ko, kahit wala namang order nitong mga mini cookies natin, ibinake ko na siya at inilagay ko na lang dito sa ziplock. So ito nga ay 10 grams lahat na nakalagay na mini cookies dyan at 7 ang laman. Tapos ang gagawin natin, isi-sealed pa rin natin siya. So medyo napalaki nga yung bili ko dito sa sealer. So yun, sa panahon talaga ngayon, kailangan nating mag-isip ng pagkakakitaan. Sa hirap talaga ng buhay ngayon mga kumartes, yung kahit ako may trabaho, yung asawa ko may trabaho, talagang kinukulang pa din kami. Kaya thankful talaga ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng talent. Syempre ayan, nagagamit ko siya ngayon. So yung talent nyo, wag nyong itago. Kung saan kayo magaling, ilabas nyo. Malay nyo, diyan kayo kikita. So sa panahon ngayon, pakapala na din talaga ng mukha. Kasi isipin nyo, kung diyan kayo kikita ng pera, go lang. So ako nga, napakamahiyain ko dati. Pero ngayon, wala nang hiya-hiya. So alam nyo ba, napakadami kong ginawa talaga ngayong maghapon. Hindi pa nga ako nakakapagtiklop, hindi pa ako nakakapagplansya. Halos ang ginawa ko ngayon ay nag-bake, kaya nagluto. Ito nga pala yung ganaki na ipapalaman natin dun sa mini bento cakes. So ito, ilalagay ko na lang siya sa piping bag, tapos ipi-freezer ko na lang. Para kung gagamitin ko na siya, is naka-ready na siya. So masarap nga pala tong frosting na to kasi kalasa niya yung red ribbon, lalo na kapag ang ginamit nyong kokwa is premium talaga. So ako ang ginagamit ko yung Dutch na special. So hindi siya ganun kamahalan. Kaya yung mga binebenta natin is medyo mura lang. Kung mamahalan ko pa yung kokwa na gagamitin ko, baka mahal din yung ating ibinebenta. So ayoko naman ng ganun kasi alam naman natin sa panahon ngayon, yung mga tao napakakuripot na talaga. So kahit ako, kung bibili ako, gusto ko mura din yung bibilhin ko. Syempre, kung premium nga yan, tapos napakamahal naman, tingin mo may bibili?
buhay? Syempre naman oo, meron, pero yung nakakaluwag-luwag lang sa buhay. So ang target market ko mga kumartes, mga estudyante na afford yung mga ganito. Yung mahihilig sa cookies, pero syempre tinitipid ang baon. So gusto ko afford nila yung ating mga sweet treats. So ayun lang mga kumartes, see you na lang ulit sa aking susunod na mini vlog. Bye!